Guys, welcome in this channel. This reading is for Virgo, your energy at this time for Virgo. You're in love, emotional, caring, affectionate, and towards your person na hiwalay kayong dalawa. And na-forgive ka na eh. Naka-recover ka na from hurt. May nasaktan ka dahil sa naghiwalay kayong dalawa. And you're determined now and driven and ikaw ang driver ng buhay mo. At magsasucceed ka sa gagawin mong action na to. You're driven by your emotion, love, and because of forgive ka na din. Ito yung gagawin. Umpisa ka na mag-commit na lalayo kayo ng person mo sa isang lugar. For clarification with the Six of Swords here. So see, dalawa kayong lalayo para peaceful yung isipan ninyo. Lalayo kayo sa lugar na masalimuot, sa lugar na hindi kayo masaya, sa lugar na magulo, sa lugar na madaming kontrabida, madaming gustong humadlang sa inyong happiness. Yan. Para maging masaya na kayo at joyful and fulfilled together. And ma-enjoy ninyo ang buhay na magkasama. Yan. Kinikip mo tong person na to yun. O kung ano man itong kinikip mo, possible itong person na to, kinikip mo siya at hindi ka na masaya, hindi ka na nag-enjoy sa buhay, or you're not contented or feeling okay na on your own. Pero bang kailangan mo na ng partner, kailangan mo na siya sa buhay mo, nakasama mo siya para happy ka, para fulfilled ka, para may kasama ka na siguro sa buhay, ganyan. Itong family na ito, na pumipigil, umahadlang, na against dati, ngayon hindi na. Or, parang nadala na din sila sa emosyon nila. This is a family. Kaninong family ito sa'yo? Baka naawa sa'yo. O pwede din kay person mo, family mo. O family mo. Ano yan, naawa sila sa'yo. Naawa sila sa'yo. Yan. Naawa din sila sa'yo, nahabag din sila, hindi nila mapigilan din yung maawa sa'yo. Na gusto mong makasama yung taong sabihin na natin gusto mong makasama. O talaga importante yan sa'yo. Mahal mo, lalo kung mahal mo, at para bang covetous ka or kinikip mo kasi yan eh, ayaw mo i-let go yan eh. Kasi alam mo magiging masaya kayo pag magkasama kayong dalawa. Upright kaya ito, ewan to lang. In reverse. Palang pa kasi yung kanina. Kung kaya, pwedeng pinapabalik ka nila o inaalaw ka nilang bumalik sa person mo. Kasi separate kayong dalawa. Ano to, sila mismo nag-uudyok sa'yong babalik. Hindi. Parang hindi na inudyukan ka nilang bumalik. Kundi
Siguro pinapayagan ka na nila na bumalik sa person mo. Dahil naawa din sila sa'yo. Ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Yung person na yun na kinikip mo. Wala, gusto ko niya mapangasawa talaga. Gusto ko niya makasama. Gusto niya magkaroon ng stability sa inyo. Yun ang dinidesire niya. No? Yun ang nais niya. Yun ang nais ng damdamin niya. Yun ang dinidesire ng damdamin niya, ng puso niya. Yung mapangasawa ka, maging partner ka, magkaroon ng stability sa inyo, ikaw yung maging partner niya. Tapos, ano pa yung nais sabihin sa'yo ng person ni Virgo? To the power Emperor in reverse. Hindi na daw siya makontrol. Kung may mga may nakontrol sa kanya na powerful or alam mo, nangungontrol, pwedeng spiritually. Yung gumagawa ng spiritual ba, mga orasyon, mga ganyan, o ritual man, na nangungontrol sila. No? O kaya, hindi makapag-decide yung person mo dati, like yung mag-reach out sa'yo, hindi niya magawa, may juggling, powerless na daw. Yung nangungontrol sa kanya, hindi na daw siya makontrol. Madami kasing gustong mangialam sa buhay talaga ng iba eh. Kaya importante din yung ma-expose sila, yung mga gumagawa ng deceit. Para maging aware yung mga ginagawa ng deceit na deceit lang pala nila yun. Para hindi mapigilan sa happiness nila. So kung ang gusto nila sa buhay nila, kasi gusto makontrol nga ng iba eh, ng mga evil eh. Klase ng tao eh, kagaya nito. Napajuggling niya pala yun si person mo. O parang nagkaroon siguro ng option si person mo dahil may nag-control sa kanya. Tapos nahirapan siya mag-decide o hindi niya alam kung sino talaga yung the one o kung sino pipiliin niya o kung pwede din ako mag-reach out ba sa'yo. Hindi niya magawa mag-reach out sa'yo. Mga ganun ba? Hindi siya makapag-decide kung mag-reach out ba sa'yo. Hindi. Parang nag-juggling ba? Pero ngayon, napag-decide na daw siya. Ano na pag-desisyon na ng person mo? Kasi nakapag-design na kasi wala nang control sa kanya eh. Powerless na nang control sa kanya. Yung hindi na siya mag-ghosting. Yung mag-reach out na yan sa'yo, makipag-reunite sa'yo, yan. Yung hindi niya na-isolate yung sarili niya from you. Kasi wala na yung nang-control sa kanya. Or wala nang power over sa kanya. Yung nang-control sa kanya. Madami ba ito nang-control sa kanya? Hindi naman. Baka isa lang. Dalawa. Buhay pa ba yung nang-control sa person? Na spiritual yan, hindi yun bungang alam ha. Hindi na, patay na. Magtaka kayo kung bakit na-control. Witchcraft pa eh. Lalo yung palipadangin, makontrol ka. Yung utak mo niyan, pagpapasukan ka niyan. As experience ko yan guys eh. Mapasigaw-sigaw ka pa nga niya, ngawa ka pa niyan, mapasunod ka niya kung anong gusto niya. Tapos kung sakali na hindi mo masunod, matutubuan ka na kung ano ng mga kati-kati sa mukha. Basta mga ganun. Kung ano man, may matumutubo sana hindi ka patulugin. Basta ganun. Number 1 yon na klase ng witchcraft na makontrol ka. Kahit tigal po, alam, makontrol ka eh. Pero mababa lang yung tigal po, pinakamababa. Yung palipadangin niya ng mataas yun, ano yun. Magagaling tayo gumagawa nun. Pero, isipin niyo, pinapapatay sila ng Diyos ah. Parusahan sila ng Diyos ha. Isipin niyo ha. Kabilang buhay. Sige silang tuwa ng ganyan. Ano pa? Kaya hindi na nag-juggling yung person mo. Namatay na pala tong emperor na to. At
natanggal na din sa kanya yung ginawa ni Emperor. Control ni Emperor dahil namatay si Emperor. Let's see. Dahil namatay si Emperor, natanggal na sa kanya yung control ni Emperor. Pero, ewan ko lang yung mga orasyon. Natanggal na din ba yung mga orasyon Emperor sa kanya? Siyempre, o kaya nga na-control eh. Dahil, may mga orasyon yan. May mga demonic yan eh. Sa Devil's Kingdom yan eh. Natanggal na din mga orasyon sa kanya ni Emperor. Pero kung buhay pa si Emperor, upright to Emperor eh. Under sa control ni Emperor si person mo. Parang sunod-sunuran ba? Parang naging robot na ni Emperor. Ganun. Parang utos ni Emperor sa utak niya kasi pumapasok yung subconscious mind, yung palipad hangin. Yun na yung kumukontrol sa kanya. Wala siyang free will. Tinanggalan siya ng free will. Kahit ayaw niya, wala siyang magawa. Na yung parang naka-restrict siya. Iba yung control sa katawan niya. Yan. Ganun yun. Manipulation, deception, lies, and intimidation, and ano pa ba? Made of. Siyempre may mga spells eh. Influence. May mga influences yan eh. So, ano yung message pa sa'yo ni person mo? Na gusto makipag-reunite na sa'yo. Gusto niya nang new beginning sa'yo, with you. Kaso hindi daw siya attractive. Kaso, hindi daw siya masaya, hindi siya fulfilled. Hindi nag-grant ang wish niya. Hindi yan yung tunay na siya. Bakit? Kasi Empress in reverse, para bang yung siya ngayon, huwad na siya. Hindi yan yung tunay na siya. Kaya hindi siya masaya. Dahil hindi siya maswerte ngayon. Hindi pumapanig yung luck sa kanya ngayon. Parang minalas. Parang siguro piste na minalas. Parang ganon. Siguro affected lahat eh. So, yun ang sinasabi niya, ay hindi siya fulfilled, hindi siya masaya. Tapos, ano pa ang pinaparating sa'yo ng person mo? Gusto niya ng union with you. Gusto niya magkaroon ng reconciliation sa inyo. Gusto mo ba? Gusto mo ba yun? Na makipag-reunite sa'yo sa person mo? O reunion? Oo. Goal mo yan. Yun ang gusto mo. Gusto mo yun. Na makipag-reunite sa'yo sa person mo. Sa bagay, merong mga indication dito kanina eh. Ayan, ito, Four of Pentacles. Kinikip mo pa rin siya. Six of Wands in reverse. What's with the Six of Wands in reverse? Yung mga nang-atake na spiritual attacks sa isip ni person mo, siguro o sa isip mo, pwedeng sa isip na person mo, hindi doon nagtatagumpay. Kaya, nagre-recover na to ngayon, kung si person man yan o ikaw. Sa, yung pang-atake sa isip, na-atake na lang mga spiritual attacks. Oh. Kung kaya, alam mo yung hindi na mapasunod ng mga gustong mag-dominate sa kanya. Superior na si person mo. Ganon. High Priestess.
malakas yung intuition ng person mo or may alam to si person mo sa spiritual eh. Hindi ibig sabihin, more clarification with High Priestess here. Baka sa iba yun eh. This is a family na parang gumagawa ng spiritual, it's not your person. Ito yung family na gumagawa ng spiritual, yan ang stagnant daw. They're not happy. Yan ang gumagawa ng spiritual. Possible kay person mo or sa'yo. Pag gumagawa ng spiritual to, mga, ano yan mga kademonyuhan siguro. Yan. The magician, no? Yan ang gumagawa sa inyo ng person mo o sa'yo. Hindi na gumagana. Kumbaga yung ginagawa ng stagnant sila. Hindi gumagana, hindi tumatalab, hindi umi-effect. Hindi nakapang-attack yung kanilang attacks, spiritual attacks. Hindi na ma-restrict sa person mo or kayo. Hindi, or possible sa person mo or ikaw din. Kaya magagawa na ni person mo, hindi na nga nila ma-restrict sa person mo. O kaya nagagawa na ni person mo mag-reach out sa'yo, o magagawa niya na mag-reach out sa'yo, nagagawa niya na mag-reach out sa'yo. Kung nag-reach out na siya sa'yo, nag-reach out na parang sa'yo si person mo. Oo, nag-reach out na siya sa'yo eh. Ewan ko lang sa iba. Baka yung iba sa inyo, mag-reach out pa lang. Pero, nag-reach out na daw. Kaya nagagawa niya mag-reach out kasi hindi na siya restricted. May magawa na siya. Hindi na siya yung walang magawa. May magawa na siya kaya nagagawa niya mag-reach out sa'yo. What's with the justice here? Magkakaroon na ng balance yun to. Sasucceed to. Pwedeng there's travel related sa travel. Or kung ano man yung goal mo, magsasucceed yan. Lumabas na to kanina sa energy mo eh. Nawala ng magkakaroon ng hustisya, balance. Wala nang magtatagumpay ng mga deceit dyan. At kung plano nyo umalis, mag-travel o lumayo, wala nang makapigil dyan. Wala nang magtagumpay ng mga deceit para mapigilan kayo. Five of Cups. What's with the Knight of Cups? What's with the Knight of Pentacles? Pentacles na eh. So, nag-umpisa na kay person mo energy itong Knight of Pentacles. Hindi. Sa gumagawa ng mga deceit. Let's see Sa gumagawa ng deceit, matingga sila. Antay lang sila ng resulta ng deceit nila ba. Kung gagana, tatalab, may piktuan sa person mo, makontrol pa nila, o ikaw man, ay, yan o, matagal yung antayin nila. Para bang, maano lang sila, magluksa. Kasi, parang mag-emotional, ma-frustrate, magluksa. Ma-experience ng emotional turmoil. Kasi, wala sila makitang epekto kay person mo. Or hindi nila makontrol to sa person mo. Hindi nila matabla ng kanilang mga, ito yung ganasin nila, yung mag-umpisa na ay maghirap sila guys. Or ma-left out in the cold, maghirap, magdusa, feeling ghosted. Yung gina-ghosting sila pa. The Hierophant. At yung ginagawa na lang spiritual na manipulate, mangontrol, yung paniwalain ka nila, o si person mo man kung ano yung gusto ng paniwalain. May sinasentence sila sa isip para na spiritual, para paniwalain yung like yung mga beliefs sa religion, kailangan sundin kasi masama daw, ganito, ganyan. Pero sila yung gumagawa ng masama, mga witchcraft yung ginagawa nila, yung kademonyuhan. Kaya gusto lang
angkinin yung hindi kanila kasi nainggit sila kung ano pang reason nila, ano, mga selfishness ba nila ba, mga selfish intention ba, ganun ba. Magiging ano sila magiging unstable financially. Or else they will try to manipulate you or yung person mo para hindi mo pangasawa yung person mo para hindi kayo magkatuluyan. Pwede din. Bantayan nila yung buhay mo, mga buang. Hindi ito matinong utak nila, buhay ninyo, ng person mo ang binabantay nila. Gusto nila mangontrol ng witchcraft nila. Di ba? Matino ba utak niyan? Hindi. Hindi na matinong utak ng mga yan. Baka mga, ano ba yung mga yan? Addict ba yan? Hindi naman addict. Buang lang. Buang daw. Ay, yung buang, baliw. Hindi lahat ng baliw ay, actually, yung mga baliw talaga, no? Hindi naman sa inaano ko yung mga baliw, ha? Kasi yan nga, example ng baliw yan. Ang totoo talaga mga baliw na wala sa sarili, tahimik na yan sila. Tahimik na parang wala na sa sarili. Baliw nga eh. Tahimik yan sila. Pero kung nagangawa, ay witchcraft yan, palipad hangin yan. Tingnan nyo, baliw itong to, tahimik to pero binabantay nila yung buhay ng iba, gagawa nila ng witchcraft. Pag gusto nila mangontrol ng witchcraft nila, matino ba yan? Ang matino na tao, ang utak na hindi baliw, buhay nila ang atupagin nila, hindi yung mangontrol sila ng mga witchcraft nila o bantay ng buhay ng iba. Mga focus na sa buhay nila. Yung mga taong matinong utak. Tulong pa sa kapwa nila, hindi yung mamperwisyo ng kapwa nila. Ang bantay ng galaw ng iba. Yun ang mga mambabantay sila ng buhay ng iba, mang-monitor, mang-spy, gagawa nila ng deceit. Buang eh. Buang nga. So, may nag-end na ng cycle and there's new beginning na active na yung communication or maging active na sa person mo or ikaw or active na yung communication sa inyo or may mag-travel, pwede din. More clarification with the 8 of Wands here. Naubos na yung card niya. Punti na lang. The Devil. More clarification with the Devil. Tingnan natin. Mag-send sila ng devil. Okay? Mag-send sila ng devil. Hiling to sa devil para harangan kayo. Ay, nagbinta to ng kaluluwa. Alaman nila, aware man sila na nagbinta ng kaluluwa. Hindi. Nagbintayan sila ng kaluluwa sa devil. Ba't sila makapag-send? Hindi. Nagsanla sila ng kaluluwa nila sa devil. Yun, sanla. Nagsanla sila ng kaluluwa nila sa devil. Ganun pa rin yun, no? Pareho lang din yun. Makuha ng devil yung kaluluwa nila dahil sanla sila ng kaluluwa nila sa devil. Binta at sanla, same. Same lang din yan. Di sa devil yung kaluluwa nila, wala na silang pag-asa na masave. Wala pag-asa masave ang kaluluwa nila. Wala na. Sinanla nila sa devil eh. Para lang, gumagawa ng witchcraft kaya nagsasanla ng kaluluwa sa devil. Masakit pakinggan, pero totoo yan. Sinanla na nila sa devil eh. Pwede namang ginto isanla nila. Joke lang. Hindi tanggapin ng devil yung kaluluwa. Talaga inaano ng devil. Ba't kasi gusto nila mangontrol ng buhay ng iba dahil lang sa inggit. Nainggit yan. Mag-set ng devil ka gustong marang. Kasi, alam nilang feeling at home kayo sa isa't isa. May spiritual connection sa inyong person mo. What's with the 6 of Cups here? Kasi, kasi, yun, ang hinayang na tong person mo sa'yo eh. O ikaw, pati, nang hinayang, hindi na kayo stuck eh. Hindi na kayo unsure na kontakin yung isa't isa eh. Hindi na kasi unsure si person mo na kontakin ka. Hindi. Kasi hindi na stuck si person mo.
Kasi hindi na stocks person mo kaya magsisend sila ng devil. Alam niyo pagka may nagsisend ng devil o mga demonyo, ay indication dyan, kasi experience ko yan, mag-uungol yung mga aso. Umuungol yung mga aso. Kung narinig niyo sa mga tarot readings ko, dati, lalo na dati, maggabi nga umuungol na may aso dito. Yan, sign yun, mga ganon. Uungol yung aso. Ibig sabihin may dumadating ng mga evil forces na sinumunan yun. Like devil, o kaya uungol yung aso. Yun ang mga sign na may gumagawa ng witchcraft. Uungol yung aso. Pag ginagawa ng witchcraft yung, kunwari, ikaw ginagawan ka ng witchcraft, tapos umuungol yung mga aso mo sa bahay mo, may nag-send niya may nagsumo niya ng demonyo, may gumagawa ng witchcraft sa'yo. Yan. Hindi mang-control. Mang-control daw, kaya inggit. So, tingin nila masave sila. Hindi yan sila masave. Hindi nga sila masave. Nagsinla sila ng kaluluwa nila eh. Walang pinagkaiba sa pagbinta ng kaluluwa. Kaya sila nakapag-summon sa devil dahil sinanla nila ang kaluluwa nila sa devil. Utusan nila ang devil, may ginagrant ng devil ang kahilingan nila, pero ang kaluluwa nila, wala nang pag-asang masave. Yung kahit magbago sila, pag ganun, pag wala nang pag-asang masave, ang kaluluwa ng isang tao, kahit magbago sila, wala na. Wala nang pag-asang masave. Kasi, you know what? Fair ang God eh. So, dahil bininta o sinanlaan nila kaluluwa nila para lang mangontrol sa iba, para lang dahil lang nainggit sila para lang makuha yung sa iba, o para lang mangontrol, gusto nila ng power and control, dahil full feelings pakiramdam nila, kaluluwa nilang kapalit, maimpyerno forever. Wala na pag-asang masave. Wala na daw yan, mas pag-asa, syempre bininta na yung sinanla nila eh. Paano masave pa? Kaya kung sanla eh, binta eh. Yun ang kapalit. Hindi yun gagawin ng devil yung hinihiling nila. Kung hindi nila sinanla o hindi nila bininta ang kaluluwa nila. Yun ang lakaran. Yun naman ang goal ng devil, mga kaluluwa ng mga tao eh. Marami sila eh. Kaya talaga mag-effort yun sila para makuha yung kaluluwa ng maraming tao. So, hindi naman kasalanan ng iba kung hindi sila nasala ng kaluluwa nila kasi wise sila. Sila hindi sila wise eh. Fool sila. Kung kaya nasala sila ng kaluluwa nila para mangontrolo. Tuwang-tuwa sila pero sa kabilang buhay puro na sila. Hiyaw sa impyerno.